Sabi po dito, pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Pua at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar, ang nagligtas sa Israel sa pagkakaalipin. Tumira siya sa Zamir, sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel at nang mamatay ay inilibing sa Samir. So si Tola po, ang meaning ng kanyang pangalan ay uod, worm. Worm po sa Hebreo. Ano po? So dito makikita natin na sa loob ng 23 taon, ano po, naging tahimik ulit, naging mapayapa ang Israel sa pamamagitan ng kanilang pamumuno. So kung maaano niyo po, si Isakar, isa siya sa tribes, ano po, at isa din siya sa tumulong po nung doon sa pakikipaglaban po nila Deborah. Amen? So, purihin ng Panginoon sa kanyang buhay kasi wala man tayong marinig na more na kwento po sa kanila. Na po, dito pinapatunayan na sa pamamagitan ng kanyang pangalan kung paano naghikahos yung mga tao, kung paano sila naging sa pamamagitan ng pangalan niya, na po, na Tola, matatandaan nila kung paano sila gumapang. Amen? Sa paghihirap dahil sa pamumuno ni Abimelech. Amen? So ito yung sumasagisag na hindi nila makakalimutan. Amen? Kasi bawat pangalan po nila, even Abimelech po may meaning. Hallelujah. So, and then sa verse 3 and 4, pumalit naman po kay Tola si Jair. Amen? So si Jair po, hallelujah, sabi dito, sa 3 hanggang 5, ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga Gilead at siya naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at kanya-kanyang asno. Si Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Amen? So dito po si Jair, makikita natin mayaman po si Jair. So prosperity. Amen? Hindi siya king, 'di ba? Hindi siya naging king, naging hukom siya, pero parang tumayo po siya, nag-title siya as the king. Amen? Nag-acted siya like one. Kasi dito makikita natin nasa 30 na anak niya, lahat 'yon na po. Noon yung donkey po hindi lang sa pangmahirap ng mga tao sa town. Amen? Para to sa mga tao na may mga ari-arian. Nagkakaroon ka lang nito kung ikaw ay prosper. Amen? So, hindi ibig sabihin yung mga tao, kasi akala natin parang donkey yung ginamit ni Jesus noon, diba? Mahirap. Although mahirap talaga yung kalagayan nila, pero hindi po lahat ng may donkey is mahirap. Dahil lahat ng anak niya noon, yung 30 yon sa lungsod nila, may kanya-kanya po silang mga asno. Amen? At dito po, sa pagsaserve po ni Jair, makikita natin, konti lang din yung narinig natin na services niya sa paglilid sa Israel. Pero sa 2 magkasunod na taon na to, di ba, malaya po ang mga Israelita dahil sa pamumuno nila. Amen? So, hindi natin alam kung bakit ganun ka dikit po, kung bakit sa magkasunod na taon na to, yung 22 years din ang paglilingkod niya. Si Tola, 23 years din po ang paglilingkod. So, nagtototal po sila ng 45 years. Amen? Na magkasunod po na malaya at tahimik at payapa. Amen? Ang mga Israelita. So, dito nakita natin na meron siyang 30 na mga anak. Amen? At dito nagpapakita kung gaano yung wealth o yung yaman na meron po si Jair. At meron silang mga transportation na ginagamit sa kanilang bawat nagro-rule sila, may kanya-kanya silang teritoryo. Amen? So nakita natin kung paano siya namuno at namahala even sa kanyang mga anak. Andoon po ang kanyang pagiging mabuting ama, bawat isa sa kanila. Amen? So like I said, hindi siya king, pero para siyang nag-title po na parang king. At pagkatapos po ng kanyang paglilingkod, namatay din po siya at nilibing sa Kamon. And then, eto na naman po tayo, verse 6. Nakikita natin dito yung mga Israelita.
Verse 6, sabi niya po, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at sa mga Astarot, mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Aram, Sidom, Moab, Amon at Pelisteo. Amen? So, katulad pa rin ng dati, wala pa rin pong kadalaan yung mga Israelita. At dito makikita natin sa 7 beses, no? 7 beses po na naglagay ng judge ang Panginoon. 7 beses na pinalaya po sila ng Panginoon, pero paulit-ulit po sila. Amen? Alam niyo po ba, sa prophetic, ang number 7 ay perfection. No, nakumpleto na nila. 7. Amen? So, sa ikapitong ito, amen, dito po makikita natin kung paano na yung evil sa Israel become worse. Kasi sa kanilang mga ginawa sa mata ng Panginoon, talagang sobra na pong napakasama na ng pagkukumit nila sa adultery. No, ang laki na ng offensive nila na ginagawa po sa mata ng Panginoon. Na kumbaga, kung tayo po tinuturing na asawa, 7 beses na po silang nagtataksil sa kanilang asawa. At yun po ay ang Panginoon. At dito sa ginagawa nila, yung pagkakasala po ng mga Israel, habang nagsaserve pa po sila, hindi lang po yun na nagkakasala na nga sila sa mata ng Diyos, nagsaserve pa sila sa ibang Panginoon. So, ganun na lang po ang sakit na nararamdaman ng Panginoon. So, sa 7 different na pamumuno na minention po, 7 beses din po, no, na pinapalitan nila ng paulit-ulit ang Panginoon at sinasaktan nila ng paulit-ulit po ang Panginoon, nagwo-worship sila. So dito makikita natin kung paano ang mga Israelita, na bakit kaya sila patuloy na naa-attract sa kagandahan ng mga idol, ng mga Diyos-Diyosan, ano yung bagay na naa-associate yung kanilang sarili, kung bakit paulit-ulit na whether kahit ano pang mga iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan yung ginagamit ng mga idolatry na yon, ng mga pagan na yon, na naaakit ang kanilang mga mata para sumamba. Amen? Siguro po malaya yung pakikipag-sex nila, yung fertilization, 'di ba? Pakikipag-adultery, romance, 'di ba? Other god. Kasi ito yung sumisimbolo sa mga Diyos na sinasamba nila eh. Yung kanilang mga kapitbahay na mga nation na nakasurround sa kanila. Amen? At katulad ng sinabi ko po sa inyo, no, kung sino yung mga kultura na nakapalibot sa atin, impluensya na nakapalibot sa atin, mga tao na nakapalibot sa atin, hindi po malabo na tayo ay mahahawa. Kaya maging matalino po tayo. Kasi hindi po tayo nalalayo sa mga Israelita. Alam niyo po, kasi tayo rin, paulit-ulit po, aminin at hindi natin, paulit-ulit din po tayo na sinasaktan natin ng Panginoon. 7 beses, ewan ko po, ilang beses na po kayong nangako sa Panginoon, ilang beses na po tayong lumalapit sa Panginoon at humihingi ng tawad sa Kanya, dahil kahit tayo mismo hindi natin madideny, tayo rin po, katulad nila paulit-ulit. Sabi po sa verse 7, dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Pilisteo. At sa loob ng 18 taon, 18 years po, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng Amonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni na Judah, Benjamin at Ephraim, kaya't lubhang nahirapan ng Israel. Nakita niyo po? Ang God po napagod 7 beses kasi ang 7 po is perfection. Napuno na po ang Panginoon. Kaya dito po makikita natin kung paanong paulit-ulit sila, na conscious sila eh. Alam nila yung ginagawa nila masama sa harap ng Diyos. Minsan ganun din tayo, nananadya din tayo sa mata ng Diyos. Kahit alam natin na mali yung ginagawa natin, hakbangan natin, kasi sasabihin natin, mahabagin naman ng Panginoon. Maawain naman ng Panginoon, naintindihan naman ako ng Panginoon. Pero katulad nito, katulad po ng nangyari dito. Amen? Kahit ganun po na mahabagin ng Panginoon dahil sa pagpo-forsake nila.
Dahil sa paulit-ulit na pag-worship nila sa Diyos-Diyosan na yon. Sa willingness nila na mag-worship sa Diyos na yon. At tumigil sila sa paniniwala sa Panginoon na meron tayo. Naniwala sila, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan na 'yun at 'yun yung sinamba nila. Nang conscious sila, alam nila yung ginagawa nila. Kaya pinabayaan po sila ng Panginoon. Inayaan sila ng Diyos sa ginagawa nila. Kasi ganun din tayo. Sometimes papabayaan po tayo ng Panginoon pag paulit-ulit tayo. Kung saan tayo nadadapa, doon pa rin tayo, paulit-ulit natin ginagawa. Pababayaan tayo ng Panginoon hanggang maisip natin at ma-realize natin. Amen? Kaya, bilang mga mananampalataya, kung totoo pong kilala natin, kaya napakahalaga po na pinag-aaralan natin ito. Bakit po? Kasi the more na pinag-aaralan natin, nakikilala natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nila, malupit daw po yung Diyos ng lumang tipan. Pero, ano ang tunay na malupit? Yung ginagawa nila sa Diyos na yon? Ikaw nga, pag pinagtaksilan ka ng asawa mo, di ba, ng isang asawa mo, nagagalit ka, nasasaktan ka. Minsan nga, sasabihin mo pa, too much na yung ginagawa niya sa akin, hindi na karapat-dapat, hindi ko to deserving. How about God? Minsan, sometimes po, naiisip natin na tayo po hindi natin deserving yung ginagawa na pananakit ng ibang tao sa atin, hindi natin deserving yung panloloko nila, pag-i-stab nila sa likod natin, pagkichismisan nila sa likod natin, pagtataksil sa atin, amen? Paggawa ng masama sa atin. But do you think, tayo po ngayon mag-isip tayo, do you think deserving ng Diyos na ipagpalit siya lagi? Do you think po deserving ng Panginoon na lagi siyang pagtaksilan? Do you think po deserving ng Panginoon na after all ng ginagawa niyang mabuti sa atin? Minsan sa buhay natin, nakukuha pa rin natin siyang ipagpalit. Nakukuha pa rin natin siyang kalimutan. Amen? Even sa mga bagay na pagpapasalamat natin. 'Di ba? Minsan nga, kapag nagkamali kayo ng binili ninyo sa palengke, bulok, 'di ba? Pwede niyong ibalik para palitan ng bago. Pag may hindi kayo nagustuhan, pwede niyong ibalik, tapos palitan niyo ng bago. Pero tayo sa Panginoon, walang bagay na binigay ang Diyos na hindi natin magugustuhan. Pero pagbabalik ng pasasalamat, hirap pa tayo. Pero yung mga rejection dito sa mundo, lagi tayong handang ibalik. Kasi para sa atin, hindi natin deserving. Pero sa Panginoon, minsan, kahit pasasalamat na lang, tikom ang bibig natin na magpasalamat sa Kanya. Bakit? Dahil ba feeling natin hindi niya deserving? Minsan, pasasalamat na lang, pinagdadamot pa natin sa Panginoon. Pasasalamat na lang, minsan naririnig natin, sino pong gustong magpasalamat? Tikom ang bibig nating magpasalamat sa Diyos. Bakit po? Hindi ba niya deserving? Hindi niya ba deserving na paglingkuran natin? Hindi niya ba deserving na awitan natin? Hindi niya ba deserving na gawan natin at balikan naman natin siya ng mga bagay na makakalugod sa pangalan niya? Bakit po? Bakit tikom pa rin tayo? Hindi niya ba deserving na ipakilala sa mga tao, lumakad tayo na i-share ang mabuting balita para makilala din siya ng ibang tao? Na tayo po, mga nakakilala na sa Panginoon, alam natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Alam natin yung inuutos ng Panginoon sa atin. Pero hindi natin ginagawa. Bakit po? Hindi ba siya deserving? Hindi ba siya karapat-dapat? Hindi ba siya dapat dakilain sa lahat ng ginagawa niya? Pero paulit-ulit po natin ginagawa sa Panginoon na saktan siya. Maaaring hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero may pinagkatiwala po sa atin ang Panginoon para gawin natin. Ang tanong, ginagawa po ba natin? Ibinabalik ba natin sa Panginoon? Sinisikap ba natin? Hinahakbangan ba natin na humakbang na makagawa ng mabuti sa Panginoon? Kasi karapat-dapat siya. Kasi karapat-dapat dakilain siya. Kasi karapat-dapat awitan siya. Yes, hindi po tayo pinipilit ng Panginoon. Hindi niya po tayo pinupwersa, mga kapatid. Kasi ayaw niya ng pagmamahal na pinupwersa at pinipilit. Pero ang tanong po ng Panginoon sa atin, hindi ba ako karapat-dapat, mga anak?
7 beses po. Paulit-ulit. Tayo po, tanungin natin mga sarili natin ngayon. Ilang beses po nating tinatalikuran ng Panginoong Diyos ng paulit-ulit. Maaaring hindi ka pareho ng Israelita, pero paulit-ulit. At sometimes, pinapermit na ni Lord, hinahayaan niya na tayo. Sige, yan ang gusto niyong sambahin, sambahin ninyo. Yan ang tawagin ninyo. Sa panahon na nasasaktan kayo, yan ang tawagin ninyo. Kasi hindi niyo nakita yung value ko. Naalala ko, meron 10 kitongin sa bagong tipan na pinagaling ng Panginoon, kinahabagan ng Panginoon. Pero may isa lang na bumalik na nagpasalamat sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, si Jesus po mismo to. Sabi ni Jesus, hindi ba 10 kayo? Hindi ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Alam niyo po ano, alam niyo, akala lang natin po kasi hindi nag-aantay ang Lord eh. Sa mga pasasalamat natin, sa mga papuri natin, nag-aantay po ang Diyos. Kung sino yung tao na marunong magbalik ng gratitude. Pero may isa po na nagbalik ng pasasalamat sa Diyos. At alam niyo kung anong nangyari sa kanya? Hindi lang siya pinagaling, ginawa siyang whole, ginawa siyang buo ng Diyos. Pero yung siyam na hindi bumalik, na po, hindi sila katulad nung isa na nagbalik ng gratitude. Kasi pinagaling siya ng Diyos. Physical, spiritual. Buong kaluluwa niya, pinagaling ng Panginoon. Kaya yung mga tao na laging marunong pagbalik ng pasasalamat sa Panginoon, the more na pinagpapala po. Hindi lang yung panahon na dumadalangin ka ng kagalingan, ng breakthrough. Hindi lang yung mga panahon na yon dapat mo tinatawag ang Diyos. Inaantay din ng Panginoon yung pagbabalik natin. Hindi ka lang mag-worship kasi pinapakanta ka. Kasi lahat dapat ng ginagawa natin is act of worship sa harap ng Diyos. Amen? Kaya dito po makikita natin, dumulog kay Yahweh ang mga Israelita. At sa kanila sinabi, nagkasala kami sa inyo, sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal. Conscious po sila, di ba? Alam nila yung ginagawa nila. Actually, yung mga sumasamba, yung mga witchcraft, yung mga nag-aalbularyo, alam nila yung ginagawa nila. Hindi po yan mga hangal na hindi nila alam kasi pinag-aaralan nila yan. So sa madaling salita, sinasadya nila na talikuran ng Panginoon. Tingnan niyo po yung sagot ng Panginoon sa verse 11. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Pilisteo, Sidonia, Amaleka, at Moanita. Humingi kayo ng saklolo sa akin at niligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Nakita niyo po yung galit ng Lord? Na po, nasawa kasi siya eh. Kasi yung paulit-ulit na ginagawa sa kanya, kahit sa inyo po siguro, nagawin na paulit-ulit. Na kahit na umiiyak sila, 18 taon na tiniis ng Panginoon. Kaya minsan, hindi po natin masisisi yung respond ng Panginoon eh. Kasi nakita niya eh. Yung, alam niyo po yung lacking of repentance, yung kakulangan natin sa pagbabago ng isip at puso natin, sa pagbabago ng mind natin, yung i-change yung repentance kasi pagbabago ng isip eh. Hindi eh, kasi 7 times na pinalitan, paulit-ulit yung ginagawa nila sa Panginoon. Kulang na kulang. Kitang-kita ng Panginoon na kulang yung repentance, yung pag-iyak nila sa Panginoon. Kahit na humihiling sila sa Panginoon, yung mga boses nila hirap na humihingi ng tulong. Hindi naman to gusto ng Diyos eh. Pero gusto silang bigyan ng leksyon ng Panginoon. Bigyan sila ng lesson kasi minsan ganun po tayo.
Pag nahirapan na tayo, tumatakbo tayo sa Diyos. Pag okay ang pakiramdam natin, saan tayo tumatakbo? 'Di ba? Kasi ang gusto po ng Panginoon sa mga Israelita, even sa atin ngayon na mga bagong mananampalataya, yung puso natin. 'Di ba? Kasi kung lumalapit ka lang sa Diyos dahil alam mong kailangan mo ng kagalingan, mali pa rin yung puso mo. Kung lumalapit ka sa Diyos dahil gusto mo lang ng financial breakthrough, mali pa rin yung puso mo. Kung lumalapit ka sa Diyos kasi gusto mo lang na makaahon sa hirap, mali pa rin yung puso mo. Hindi mo pa rin naiintindihan ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Kung lumalapit ka sa Diyos para lang maiahon sa kahirapan, hindi po mali yun. Kasi wala naman tayong ibang hihingan at hihilingan kundi ang Panginoon eh. Kasi siya ang lahat ng sagot at solusyon. Pero sana makita po natin no, yung pagbabago ng isip natin na nagmamahal tayo sa Kanya kaya tayo lumalapit. Hindi lang dahil sa mga needs natin kaya tayo lumalapit. Kasi yun yung gusto ng Diyos, yung puso natin. Yung puso natin na naghahanap sa Kanya, hindi yung hinahanap mo lang dahil kailangan mo. Yung puso na handang gawin. Kahit nahihirapan ka, nagsasakripisyo ka kasi mahal mo eh. Diba? Kung paano natin pinagtatanggol yung mga dating mali naman nating mga relasyon, ganun din sana nating pinagtatanggol yung Diyos ngayon at ganun din nating pinasasalamatan. Kaya dahil po sa paulit-ulit na desisyon na ginagawa nila sa Diyos at paulit-ulit na pananakit, pinabayaan po sila ng Panginoon at sabi sa kanila, sambahin nyo, di ba? Yung mga sinasamba ninyo. Total, paulit-ulit naman kayong tumatalikod sa akin kahit paulit-ulit ko kayong nililigtas. Yan yung message ng anger niya. Kasi sobrang evident, di ba? Yung ginagawa nilang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kasi hindi mo sasabihin na may nagpo-possess sa kanila, hindi eh. Alam nila yung ginagawa nila. At yun yung ayaw na ayaw ng Panginoon, yung nakakilala ka na, pero paulit-ulit mo pa rin sinasaktan siya. Yun yung pinakamasama doon. Bakit? Conscious ka eh. Hindi ka naman nasaniban ng demonyo, kaya ka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na yun eh. Sinasadya mo. Kaya iba po ang kasalanang sinasadya. Iba yun sa kasalanang hindi mo alam. Kasi lalo pa po nakakarinig na tayo ng salita ng Panginoon. Pero alam nyo, yung mabuti sa Panginoon natin, punong-puno siya ng awa. Punong-puno siya ng grasya. Punong-puno siya ng habag. Kaya katulad ng mga Israelita, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit pa rin tayo tinatanggap ng Panginoon. Hindi dahil mabuti tayo. Hindi dahil karapat-dapat tayong tanggapin. Kundi dahil sa bugtong na anak niya na nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Hindi tayo katulad ng mga Israelita noon. Pero sana nakikita natin yung value, yung halaga ng buhay ng Diyos anak para sa iyo at para sa akin. Kasi hindi mo kailangan katulad nila na gumawa o magpatunay pa na mabuti ka. Kasi laging ang tinitingnan ng Panginoon tuwing lumalapit ka sa Diyos, yung anak niya, hindi ikaw. Yung anak niya. Kasi kung tayo lang ang titingnan ng Panginoon, maruming basahan tayong lahat. Maruming basahan ka lang, Tita Annalisa, Nanay Nitz, Ate Maripe, Ate Bibi din, Ate Ria, Ate Joby, Ate Mirasol, Ate Miriam, Ate Lorna, Tatay Dani, Ate Madel. Lahat ng gawa natin maruming basahan sa harap ng Diyos. Pero alam niyo, sa tuwing lumalapit tayo, kung anong tinitingnan ng Diyos Ama sa atin, si Jesus kasi ang nakikita niya, tuwing nakikita niya tayo. Kasi yun yung tumubos sa atin. Hindi tayo. Hindi tayo. Kaya yun yung nagtatouch sa puso ng Panginoon. Yung anak niya. Na banal, walang pagkakasala. Sinikap na hindi magkasala para mabuhay ka. Sinikap na hindi magkasala para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para sa tuwing humaharap tayo sa Diyos Ama, siya yung nakikita, hindi ikaw. Kaya patuloy na paulit-ulit mahahabag ang Panginoon sa atin. Yun ang katotohanan. Hindi dahil sa atin.
Kaya pinagpala tayo dahil sa covenant ng Panginoon na yun sa atin. Kaya patuloy pa rin sila humingi ng tawad. Kasi ang pananampalataya, ang pagbabago, hindi lang sinasabi, ginagawa. Hinahakbangan, hindi sinusubukan. Kaya't sinabi ng mga Israelita sa kanya, gawin sa kanila. Ng araw ring iyon, inalis nila sa ang kanilang mga Diyos-Diyosan muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nahabag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda ng pakikinigma ang Amonita laban sa Israel at ang mga Amonita ay nagkampo sa Gilead at Mispa naman ang mga Israelita. Amen. Dito makikita natin na yung pagsisisi nila may kasamang gawa. Tinalikuran po nila yung Diyos-Diyosan. At naglingkod ulit kay Yahweh. Ganun po yung nagbabago. Ano po? Tinatalikuran at may aksyon na ginagawa. Nagre-repent, tapos hinaharap ro yung realidad. Tinatanggap na makasalanan siya. 'Di ba? At tatanggapin niyang si Jesucristo lang ang makapagbabago sa kanya, magtutuwid sa kanya at kailangan niya, na kailangan niyang paglingkuran. Tanggapin na Diyos at tagapagligtas. Total surrender po sa Panginoon. At dahil doon, ang habag ng Panginoon, ang awa ng Diyos, ang mercy niya, yun pa rin ang makapagbabago ng puso ng Panginoon. Kahit sa iba't ibang season ng pagtataksil nila sa Panginoon. Meron pa rin nagiging epekto to sa puso ng mga Israelita at may mabuting bagay na nagbibigay daan sa kanila. Kasi lagi nilang natatouch yung puso ng Panginoon. Kaya tinanggal nila. Alam nila 'di ba? Yung mga bagay na nakakapanakit sa Panginoon, alam nila. Kaya alam nila kung ano itatanggalin nila. Kasi nga conscious sila sa ginagawa nila. Kasi nananadya sila. At alam din nila yung mga bagay na tatanggalin nila tuwing lalapit sila sa Panginoon para makapag-serve sila ng best at mabuti sa Panginoon. Amen? Kaya dito makikita natin, titingnan ulit sila ng Panginoon. Even sa kabila ng disobedient nila, andun pa rin yung compassion ng Panginoon kahit nandun yung hatred niya sa kanila. Napakahirap po para sa Panginoon kasi hindi lang to isang tao. Maraming tao po ang nananakit sa Panginoon. Biruin niyo buong mundo. Paulit-ulit nating nasasaktan ng Diyos. Samantalang tayo, isang tao nga lang nananakit sa atin, ang sakit, di ba? Pero sa Kanya po, buong mundo. Minsan nga, pag iniisip ko, sabi ko nga, Lord, paano mo tinitingnan kaming mga tao? Paano nag-grieve ang Diyos sa atin? Napaka-miserable na buhay kasi ng mga tao sa mundong ito. Kasi may kanya-kanya tayong kasalanan na nagagawa sa Diyos. Pero minsan ang tanong ko, Lord, paano mo kami paulit-ulit na napapatawad sa kabila ng ginagawa namin sa iyo? Kaya salamat kasi may Jesus Christ. Kaya yung grieve ng Panginoon, no, patuloy na maiibsan dahil sa awa ng Diyos. Kaya hindi lang po habag ang umiiral sa Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, ang grasya ng Panginoon available po para sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayo nakakatayo sa harap ng Diyos, kung bakit nagme-maintain, kasi nakatungtong tayo sa favor ng Panginoon. Yung favor ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ ang nagtataas sa atin. Kasi may pangako ang Panginoon sa atin. Ang grasya niya ang nagbibigkis sa atin, ang nagkikip sa atin para makaharap tayo sa Panginoon. At ang awa ng Panginoong Diyos ang nagme-maintain sa atin kung bakit tayo nakakalapit pa rin sa trono ng awa ng Diyos dahil sa grasya niya. At ganun din po yung mga Israelita noon. Different way, same character po ng Panginoon.
Kaya nung panahon na yon, nag-usap sila sa mga taga-Gilead at nagkaroon doon. Naghahanap sila kung sino ang mangunguna sa kanila sa pakikipaglaban sa Amonita at siya nating kilalaning pinuno ng buong Gilead. So makikita po natin sa susunod na kwento kung sino po ang pipiliin at itatalaga po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa mensaheng ito at tayo po ay magpapatuloy sa kwento bukas para po sa susunod na kapahayagan ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, Ama. Salamat po na mabuti kang Diyos, maawain at mahabagin. Salamat na patuloy naming nararanasan, Panginoon, ang kabutihan ng puso mo na paulit-ulit, Panginoon. Lord, we cannot deny, Ama, na kami din sa iyong harapan, Panginoon. Iba-iba man kami ng pagkakasala, Ama. Inaamin namin na may mga bagay na paulit-ulit din kaming nagagawa, nalalaman at di namin nalalaman. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa banal mong dugo. Hallelujah, na ginamit mo para malinis kami, para mapagbayaran ng lahat ng kasalanan namin, para ialay ang iyong bugtong na anak, Panginoon, na ultimate na alay, Panginoon, na walang makakapantay. Walang buhay sa amin, Panginoon, na makakapantay sa iyong bugtong na anak na nag-alay ng buhay para lang matubos kami. At para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, na ngayon pa lang tinatamasa namin, Panginoon, ang buhay na sagana, Panginoon, sa piling mo. At dahil sa lahat ng finish work mo na ginawa para sa amin. Kaya, Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad, nagpapasalamat sa awa, habag at grasya mo, Panginoon, na patuloy naming nararanasan mula noon hanggang ngayon, Ama. Tunay nga, Ama, na hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na noon at ikaw pa rin ang Diyos ngayon. Kaya maraming salamat, Ama. Patuloy ka naming sasambahin, luluwalhatiin, Panginoon, at pararangalan. Turuan mo kami. Tulungan mo kami na magrepent sa iyo ng totoo. Tulungan mo kami at turuan mo kami na sambahin ka ng totoo. Tulungan mo kami, Panginoon, at turuan mo kaming mabago ang puso at isip namin na lumalapit sa iyo. Turuan mo kaming magpasalamat ng tunay sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming buhay na mahihain naming ganap, banal at kasiyasiya sa iyong harapan. Dakilang Ama, salamat po na pinili mo kaming maging templo. Na kung noon pinili mo ang Shiloh at tinatawag na lugar ng kapahingahan, Ama, kung saan doon nila nararanasan ang kapayapaan. Ang tabernakulo kung saan nararanasan nila, Panginoon, ang pagliligtas mo at katahimikan, Panginoon ko. Lord, mapalad kami dahil pinili mo ang aming katawan na pagpahingahan. Pinili mo ang aming katawan na panirahan, Panginoon, at maranasan namin ng kapayapaang walang ibang magbibigay sa mundong ito kundi ikaw lang. Dahil ikaw ang Prince of Peace. Kaya, Ama, above all, nagpapasalamat kami. Patuloy mo kaming turuan na gwardyahan ang aming mga puso sa lahat ng bagay na pwede ka naming masaktan, Panginoon, at mabigo. Tulungan mo kami, Ama, at patuloy mo kaming bigyan ng iyong mga banal na salita na maging ilaw namin, Panginoon, patungo sa paglapit sa iyo, sa trono ng awa at habag mo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. We acknowledge you, Holy Spirit. We honor you, Father God, in Jesus' name. Amen and Amen. Salamat po and glory to God po. Purihin po ang Diyos. Back to you, Tita Lisa. Amen. Ayan, maraming salamat pa, Tess. Ang ganda ng message ngayon, ano? Tunay po na talagang totoo naman yan na ang tao, ano po, ay